Nag-a-apply ko sa kanya, Mr. President, sir, alam ko wala kang personal na galit sa akin. Alam ko yan. Wala kang personal na galit sa akin. Kung sana naman, bilang ama ng ating bansa, alagaan mo yung mga anak. Kami, kasi yung mga anak. Alagaan mo lahat ng Pilipino. Na sana, yung role of the government is to take care of its people. Sana alagaan mo kami. Huwag mo kami ibigay doon sa mga dayuhan. Yun lang ang pag-iusap ko sa kanya. Sabi said, hindi lang para sa akin, kundi sa lahat ng Pilipino. Huwag niyo pong ipagkanulo ang inyong kapwa Pilipino sa mga banyaga. At alam mo, sir, kung anong paghirap ko sa serbisyo. Ginawa kong lahat para sa bayan, hindi yung pang sarili ko. Hindi yung para sa sarili kong kapakanan. Hindi ako nagpayaman sa serbisyo. Nagtrabaho ako ng gusto, faithfully. Sir, ano masasabi? Itong appeal ko dito, Ano po? sa kanya, hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon. Hindi natin alam. Pagdating ng araw, ikaw rin, Mr. President, haharap sa ganitong sitwasyon. Ikaw rin, Mr. President, ang magkaproblema na ganito. Bakit kayo naiyak, sir? Ha? Bakit po kayo naiyak? Tao lang ako. Hindi ako robot. Hindi ako makina. Tao lang ako. Mhm. How's your My family? appeal is sincere Mhm. to the President. How's your family? And what do you feel, sir? Sabi mo kanina, kung nararamdaman lang ng Pangulo ang nararamdaman mo. How would you describe how you feel, sir? Very low. The lowest point of my life. Mali ang mga sinasabi ni Senador Bato de la Rosa, nakikiusap siya sa Pangulong PBBM pero aroganta ang dating ng pananalita niya. Sabihin ba naman na alagaan daw ni PBBM ang mga tao niya? Ngunit dinaisip ni Senador de la Rosa na noong panahon ni Duterte, pinagpapatay nila yung di dapat patayin, pinagyayabang pa nila, isipin nyo, pinagpapatay yung sabungero sabihin ba naman, kasalanan ng mga sabungero, sabi niya di niya pinaimbestigahan, kaya paano niyang nalaman na kasalanan ng mga sabungero? Dalawang bagay lang yan, nagpaalam sa kanya na pagpapatayin ng mga suspect, dahil alam nila na baka yari sila pag di nagustuhan ni Duterte, o kaya tinapat kay Duterte kung bakit pinagpapatay nila. Ngayon bakit nasabi ni Senador Bato de la Rosa na alagaan ni PBBM ang mga Pilipino, samantalang ayaw rin ni PBBM na ipaaresto sa ICC si Duterte kahit patuloy na binabanatan ni Duterte ng below the belt si PBBM, hindi si PBBM ang nagpahuli kay Duterte. Si Duterte mismo ang nagsasabi niyan, kaya lang sa mga ginagawa ni Duterte at ng mga kaanib ni Duterte kay PBBM, natural mawawalan ng gana si PBBM upang pigilan ang mga gusto ipadala si Duterte sa ICC, lalo na international law yan, na kapag ang nakalabag ng international law ay dinililitis ng bansa ng criminal, ay aakto ang anumang institusyon ng international law, lalo't pa na laging tinutudyo ni Duterte ang gobyerno at ang ICC na hulihin na siya ng ICC. Patungkol kay Senador Bato de la Rosa, sa totoo may pagkahuli na ang pakikiusap niya kay PBBM na huwag siyang hayaan na ipadala sa ICC, kasi tulad nga ng nasabi ko, ayon sa international law, ang sinumang nakagawa ng krimen na labag sa pandaigdigan, na di inaaresto ng bansa niya, ay aakto ang pandaigdigang hukuman para arestuhin ang criminal. Ang di maganda kay Senador Bato parang si Duterte rin, nagdadaldal ba naman lagi ng kontra sa gobyerno, di niya naisip kung bakit nasa ICC si Duterte na ayaw sanang ipaaresto ni PBBM sa ICC. Ngayon nagmumukhang batang lobo siya, na dati parang turo ang lobo na ang may alaga ay si Duterte. Si Senador Bato, sa totoo lang ay mahirap ng saluhin ni PBBM, dahil ang dahilan na di pwedeng dalhin si Senador Bato sa ICC, ay yun ngang nililitis siya sa Pilipinas, dahil nga ayon sa international law, ang sinumang inaakusahan na nakagawa ng krimen na labag sa international law na di inaaresto ng bansa niya, ay aaktohan ng pandaigdigang hukuman, kaya kahit pa man umpisahan ng litisin si Senador Bato sa Pilipinas ay lalabas na di nakapanipaniwala sa alinman sa mga pandaigdigang hukuman, maliban sa kung ang pakiusap ng Pangulo o ni PBBM ay maging katanggap-tanggap na lilitisin si Senador Bato dito sa Pilipinas ng walang bahid ng mali siya, o tapat na paglilitis, ayon sa mga dokumento o testamento o ebidensya, lalo't si Senador Bato ay nasa ilalim lang ng kapangyarihan ng Commander-in-Chief na absolute ruler, kaya maaaring ang kaparusahan ni Senador Bato ay magiging base sa konsensya ng naglilitis, kaya ikaw Bato,
maging tabo ka na, ibuhos mo na lahat na nalalaman mong mga krimen sa panahon ni Duterte, kahit pa nasa panganib ka sa mga dati mong kasamaan, ang mahalaga ang maawa sa iyo ang Diyos para sa iyong pamilya. Tandaan mo, higit ng makapangyarihan ang gobyerno ngayon dahil kumpleto na ng gadget, or devices, o mga armada para gawing corned beef ang magiging labis ang dahas, huwag lang makaboto uli yung mga stupido o ignorante o mga salat ng di karapat-dapat na mga politiko. Now I would like to earnestly suggest to Mr. President to hear this pleading of Senator De La Rosa. I know you are a great lover, and your father is the greatest lover, as what Nostradamus had prophesied. Please make way. I do believe you have a graced and or blessed mouth that you could convince the ICC. It's only in a way that Senator Beto De La Rosa must be tried here in Philippines fairly, for no crime that must not be tried, likely if it is violations to international law. For as I've said, it is a jurisdiction of the international law to arrest anyone who committed crimes against international law if was not being tried by his country justly. And may there will be a talks between trillions that all in all mess and differences be settled, for it is not good to gain others' hearts and lose the heart of a companion. As a Bible teachings, forgive those who ask forgiveness and listen to those who ask a favor. But it doesn't means, one forgiven, no more punishment, for as was written, no sin that must not be punished.